Isang araw sa hindi inaasahang pangyayari, maaring naawa ang Panginoon at nagbigay daan upang ako'y matulungan. Ginamit ang aking mga mag-aral upang ako'y matulungan sa hindi ko inaasahang pagdating ng mga tulong mula sa dati kong mga mag-aral sa pribadong paaralan at mga guro na dati kong kasama sa pagtuturo doon sa pribadong mga paaral na aking pinagdaanan. Nag-aambag-ambag silang lahat upang makatulong sa nakita nilang kalagayan ko na hindi ko naman hiningi kung kusang loob nilang ibinigay. Kaya labis ang aking kasiyahan, subalit napaluha ako sa gitna ng ginawa nilang ganun pagmamahal na hindi ko inaasahan na itinadama nila sa akin sa pagkakataong nasama sa kahirapan akong labis na hindi ko na halos matugunan kung paano lutasin ang suliranin aking kinakaharap. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa tulong nila na hindi ko kailanman matutumbasan dahil sa aking kahirapan. May ibang mga mag-aral na dati kong napagturuan noon na nagtatrabaho na sa ibang bansa, sa abroad. Kusang loob na tumatawag at naghihingi sa akin ng bank account number dahil mayroon lang silang ibibigay na kunting halaga. Kaya kahit man gustuhin ko hindi, pagkakataon na ito para ako makaahon sa hirap sa 6 na buwan na wala akong pinagkakita ang tama, hindi sapat sa pangailangan. Kaya dumagsa ang mga tulong na kusang loob inaabot sa akin, kaya hanggang ngayon hindi ko makakalimutan yung mga ginawa nilang pagtulong sa akin na parang sa panaginip lang nangyari, dahil sa haba man naman ng panahon na kami hindi na nagkita, 40 years or more. Saka lang dumagsa at natutunan ko yung mga pangalan nilang dating nakalimutan ko na dahil sa kanilang kusang loob na pagtulong sa akin. So nagpasalamat ako sa Panginoon at sa kanila dahil sa kanilang sariling initiative para matulungan ako. At mula noon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magsikap pa para kahit papano makalaban sa mga pagsubok na aking kinakaharap. Tumatatag ang aking paninindigan habang naishishare ko sa kanila ang totoong nangyari sa aking buhay na hindi nila maintindihan sa simula. Sa pagkakataong ito, tiniyak ko sa kanila na kung may kasalanan man ako, ang magpapasya noon ay ang tamang tanggapan na magsuri sa lahat ng may kinalaman sa mga pangyayari. Dahil sa aking kahirapan, hindi nga ako kuha ng magtanggol sa akin na isang abogado dahil wala akong kakayang kumuha ng abogado o magtanggol sa aking karapatan, kung dili sinikap kong mag-isang paninindigan ang lahat ng aking pinanindigang tama hanggang sa umabot sa ilang taong paghihirap ang aking dinanas. Kaya sa madaling sabi, matapos ang 6 na buwan na suspensyon na medyo matiwasay na dahil sa tulong na aking mga mag-aral na dating aking nakasama sa pribadong paaralan, nakahaon ako sa kahirapan at muling nakatanggap ng reinstatement order pagbabalik doon sa pagtuturo sa paaralang aking kinabibilangan. So sa simula, ayaw ko na sanang bumalik dahil sa labis na akong nasaktan. Pero ang sabi ng abogado ng DepEd, sayang naman kung 20 taon na ang pinaghirapan mo at di ka babalik. Kahit na Disyembre ngayon, walang klase, mag-reinstate ka na at mag-logbook ka doon sa paaralan, sabihin mo sa guard para maitala doon ang pitsa na ako'y nag-reinstate sa logbook ng paaralan. Yun ay nangganap sa buwan ng Disyembre. So, gustuhin ko man o hindi, naisip ko nga talagang baka may matamasa pa akong benepisyo kung sakaling ako'y babalik sa pagtatrabaho sa halip na magre-resign. Dahil may inihanda na akong resignation letter dahil ayaw ko nang tumuloy dahil sa mga ganung pangyayari. Suwalit nang matanggap ito ng DepEd ay kusang loob na ibinalik at sinabing
address to not to the proper authority. Kaya ibinalik sa akin ang aking resignation letter. So, kaya napilitan ako mag-reinstate at ganoon na nga ang nangyari. Nag-reinstate ako after second suspension of 6 months without pay.